tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to. Hello guys, good morning. Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kakugi. Another day, another blessing na naman. Wow, ganda ng sikat ng araw ngayon guys dito sa amin. Ngayon guys, meron tayong bibisitahin. Basta weekend, talagang magpa-farm visit tayo guys. Punta kami sa Balamban. Titingnan natin ulit yung mga alaga ni Doc Ronnie Gonzales. Yun mga kakugi. Nabisita na natin siya last time, pero ngayon titingnan natin kasi parami na ngayon ang kanyang mga blocks, yung mga Black Ninja, tsaka yung White Ninja, tsaka yung SBR niya guys. And kasama natin ngayon, cameraman, Kai Gopni Boy. Yun. And mga kakugi, yung team Titboy, good morning. Good morning, mga kakugi! Kuya Jay, good morning. Good morning mga kakugi. Shout out sa mga doon sa Isabela. Pinadala ko yung manok kahapon doon. Yun, 200. Last batch na yun. Last batch. 100 siguro plus na yun. Yun. Local, national. 30 pen. Good morning, mga kugi. Kain muna tayo. Siyempre, yung tindira, good morning. Guys, Tipid lang kay. antabayanan nyo ang kabuuan ng buong episode na ito. Ako na lang. Ayun guys, mga kakugi, andito na tayo sa farm ni Doc Ronnie Gonzales sa Gones Game Farm. Talagang binalikan natin to mga kakugi kasi nako, nakita ko sa post ni Doki, ang daming mga blocks, ang daming mga SBR, pati yung mga puti niya dito. Alam naman natin, yung nakapanood sa previous vlogs natin, yung previous vlog natin kay Doc Ronnie na ito yung the home of Black Ninja and the White Ninja na linyada. So yun, isa sa pinakamaraming SBR dito sa Cebu, mga kakugi, is itong Gones Game Farm kay Doc Ronnie Gonzales. Yan, mamaya ipakita ko sa inyo guys ang mga nagkagwapuhang mga SBR dito tsaka yung mga Black Ninjas. Pasokin na natin mga kakugi. Alright! Good morning! Good morning, Doke! Morning! Morning, kakugi! Good morning! Good morning! Bisita na sad. Balik!
Mingaw minimo, Doki. Second round. Second round, yun. Mga kasama natin guys, nauna na dito. Doki! Oh. Good morning, good morning. Morning, long Morning. time no see. Oh, salamat at nandito naman kayo for Oo. the second time. Yan. Kasi guys, palagi kong napanood yung mga mga post ni Doki. Nakita ko guys, ang daming mga gwapo ngayon, Doki. Oo, usually stags, ang daming stags natin ngayon. Yung mga gulang, ubos na. So, yung mga stags natin ngayon, Doki, ano to? Mga local, national born. Local. Yung local natin, ilang piraso yan? Local, 150 lang siguro. Pero, 150? national at late, parang may 450. Ganyan, 600, mga 600 heads. More or less 600 na mga stags na nandito Oo. ngayon, local saka national. Yes. Guys, dito sa sa Cebu, isa sa mga pinakamaraming mga blocks SBR na linyada is dito kay Doc Gons. Totoo. Tsaka hindi to nagpapahuli sa pag-infuse, pag-refresh ng kanyang mga SBR. Oo, dami mga babae natin, mga meron tayo siguro 400. 400. Nearly 400. Nearly 400. Mga blocks. Mga blocks yan guys ha. Si Doki, mga kakugi, known siya dito sa kanyang Black Ninja and the White Ninjas. Oo, totoo. Saka hindi lang dito sa Balamban area sikat si Doki, buong Cebu. Hindi naman. Pag sabi, Doc Ronnie Gonzales, nako, tunog na tunog yung pangalan niya guys. By the way, Doki, nung mag-umpisa ka talagang mag-breeding, blacks agad? Hindi. SBR agad? Hindi. Gaya nung nabanggit ko last episode nyo, I started with the whites. Yun talaga nagsimula yung pagbe-breeding ko, whites talaga. And then, meron akong nakuha na male sims from my nephew na gustuhan ko. Kaya, na-concentrate na ako sa white at saka black. Okay din naman yung black. Ngayong past 3 years ago, nakakuha tayo sa SBR from Ramon, nagustuhan ko rin. So, yun, concentrate na tayo sa itim at saka puti. Sa puti. Oo. Infuse na lang. May itatanong ako sa iyo, Doki. Kasi, ito guys, si Doki matagal nang sa mga blacks. Meron kasing mga nakita ko, napanood ko na mga nag-post ba, pag ang blacks daw, Doki, pag na-inbreed mo ng masyado or napalaliman mo yung mga blacks, natutulog daw sa rueda, madaling umaayaw. Parang isa yan sa mga nakikita nila na mga disadvantage ng black. Nasubukan mo ba yan dito? Actually, hindi. Wala. Maybe siguro yung talagang masyado ng inbred, maski anong manok, mapula or maputi or black, yun naman talagang problema. Masyado na tayong inbred. Dali na lang, merong iba dyan, tumatakbo. Oo, yun Pero yung sa tanong mo, nasubukan ko na ba sa black ko, hindi pa. At saka, itong sa breeding mo ng blacks, Doki, hanggang ilang generations ka ba sa blacks mo? Kasi dami kong hens, pullets. Balik tayo, like gusto natin yung magpapa-pure first gen, of course, and then mga second siguro, pag after third infuse na tayo. Oh. So ang breeding mo dito is flock mating ka or nag-battery cage ka? Nung una, battery tayo, pero sa karamihan ng manok, magreklamo yung handler natin. No, nakakapagod. Nilagay ko na lang sa breeding pens. Let's say 10. Isang lalaki is 10. 10:1. 10:1. Ayan, dami talaga.
So guys, nabanggit kanina ni Doki, nasa 400 yung mga pullets, mga inahin niya dito, tapos 600 yung mga stags. Ang mga breeding materials mo na ginagamit, Doki, mga ilang broodcock or broodstag ka ngayon na yung personal na gamit mo? Hindi ko na mabilang eh. Basta lahat ilalagay ko sa breeding pens ko. Meron na naman tayong bagong pinagawa. And then yung mga winners natin na gusto talaga natin na yung ginagamit ko at saka yung bago natin binibili ng mga materials. Infuse lang, trial and error lang. Trial and error. Ganyan. Pero meron akong talagang line na sarili ko na tested na talaga yan. So, pang sariling gamit natin yan. So itong pang sariling gamit mo na mga manok, pwede kang mag-out yan? Pwede mo bang ipamahagi yan? I-share yan sa iba? Pwede, pero mataas yung presyo. Special. Kasi personal use talaga. Example, Alha. Yun si Elmar. 2 years ago, Elmar Casinilio. Elmar Casinilio. Yung he purchased a trio of my white. And then, kalimutan ko na lang yon after 2 years. So, ngayon, first time niya magbe-breed, first time niya sumali ng big event. In fact, si Mongkoy pa yung ang nag-finance. Ang magaling yung pagka-breed niya. So, yun. Kung tinatanong mo ako, pwede bang i-share yung sariling natin, paboritong mga linyada, pwede basta magbayad lang. If the price is right. Price is right. Yun. Pero, make sure lang na yung pag-aalaga mo is of course. Galingan lang talaga. Of course. Sipagan lang sa mga tauhan. Especially sa breeding, mga kakugi. Kasi karamihan ng mga nagbe-breed ngayon, especially yung mga small time, mga medium scale breeders, namimili tayo sa mga kilalang mga farm. Tapos, pagdating natin sa farm natin, binibreed natin, tapos minsan, kadalasan, pag hindi maganda yung breeding, ang pasangin lang ang source. Totoo. Talagang ay, pangit yung nakuha ko doon kay yun, hindi, baka sa'yo ang problema. Totoo. Yung facilities, number one, yung pag-breed natin, ang daming gagastuhin, vitamins, ganyan, everything. Kung maliit yung lugar natin, of course, prone sila sa sakit. Yung sabi mo, ma-blame yung source of the fowl. Bakit pangit ng resulta? Hindi natin alam, sinisipon yung mga sisiw. Tama. And then, kasi galing sa ganyan-ganyan. So, yan, may mga circumstances din, mga kakugi, na ganyan ang nangyayari. So, kung ano man yung kahinatnan ng mga manok na nabili mo, especially pag lumampas na yung mga months, ikaw na ang may problema nun. Sometimes nga, months na, dumaan na ng ilang buwan, tsaka pa may nagkasakit yung manok mo, biniblame pa natin yung source. Totoo, meron naman ganyan talaga. Marami akong naririnig ng mga ganyan, mga kakugi. Nung mag-umpisa kang mag-breeding, Doki, ilang years na ba yun? Yung nakaraan? Maybe higit 30 years siguro. 30 years na? So, hindi pa yun dito sa? Hindi. Ibang lugar pa yun? Ibang lugar. From Busay, pumunta tayo sa Mingranilla, isang lugar sa Busay, and then we move into another place, same area sa Busay. Yun ang problema, wala lugar. Yun ang problema talaga. Pero dito guys, dito sa area ni Doki, sa inyo man biningyuta, Doki, diba? Sa akin na to. Sa kanila na talaga, mga Doki. So, nung last time nagpunta kami dito, hindi pa ganito ka well arranged. May mga tumba pa yun na mga galing pa yun sa Bagyo, Odette. sa Bagyo Odette. So, kaya nakapag-farm tayo because of Odette. Otherwise, hindi to mabuo yung farm kasi dami kong mangga dati. Imagine, mga 180 trees yun, ubos lahat. Yun na lang, ilan na lang na iwan. But anyway, yung dream natin na makapag-farm,
because of Odette. Blessing in disguise, yung bagyong Odette mga kakugi. Oo. Kasi kung wala yung bagyong Odette, iba kasi ang ano dito sa area nito eh. Mango eh. Mango farm. Mango farm ni Doki. So, nung magka-Odette, ito na, inumpisahan na niyang i-develop ang area. Lahat ng manok ko, transfer na dito. sa Balamban. Pero before ka nag-transfer, sinit up mo muna, unti-unti. Kailangan talaga yun, Al, kasi yung manukan ko doon sa ibang farm, nasira eh. And then, kailangan na talaga ilipat lahat ng manok natin. Kaya, laki ng problema. Dito, pagdating ko, parang natamaan ng atomic bomb. Imagine, lahat ng mga kahoy, lahat nakalatad dyan. So, paano mo linisin yan? Isa yung problema. Nung problema niyan, maski yung chain ng chainsaw, napakamahal. I have to go to Danau to buy yung chain ng chainsaw. Tama. So, yun, yung problema natin. So, hindi ganyan kadali yung magmamanok. Lahat ng problema, maranasan mo. Thinking, mga kakugi, na si Doki, base lang siya dito sa Cebu. Hindi siya abroad, hindi siya OFW. How about yung iba nating mga kababayan dyan? So, Hirap talaga. mahirap talaga. Oo. Especially, pag wala kang katiwala talaga. Totoo, isang problema yan. Kaya salute ako sa mga nasa labas na nagmamanok dito. And then magaganda yung mga farm nila. Talagang Well-maintained, Salute well-managed. talaga ako sa kanila. Hirap yan, hirap. So, Doki, matanong ko, Doki, before ko makalimutan, yung presyo sa ating mga manok dito, yung mga for sale natin, ihuli natin yung personal use mo. Yung mga hindi mo na personal. Palagay natin yung mga breeding material natin, broodstag na SBR. Dati pa yun, 20K yun. 20K. And then yung pullet natin is 10K. 10K. So, more or less 40K ang 40K yung trio. tryo. Yun. Pag hindi, pag crosses, 15 at 7. yan. By the way, mga kakugi, ang crosses dito ni Doki is two-way crosses lang. Two-way yan, pero Pwede mong gamitin pang breeding material din. pero sa personal ko, yung two-way, mas magaling pa kaysa Sa pure. Sa pure. Totoo yan. Kasi gawa ko na yan eh. So, ngayon guys, itong personal use ni Doki, based yun sa kanyang timpla. So, ngayon guys, magkano kaya ang timpla? Ang tinimplahan na ni boss? Yun is 15K yung malapit na yung expo. 15K yung bigay ko nun. Okay. Pero sa mga crosses yan. Pero yung mga personal use. Two-way. Two-way. Kasi yung SBN na sinasabi ko, that's my two-way. Akin yung timplada na yan. Ayan. Before natin makalimutan, i-clarify lang natin, Doki. Yung mga ninja, black ninja, timpla mo na yun. Yeah, I started with the Black Ninjas. I told you, Milk Sims yun. Yung SBN, which is Super Black Ninja, Oo. SBR na yun, at saka yung sikreto kong nanilalagay. Hung-hung na sa ako na. Kaya wala SBN, Super Black Ninja. Tapos, yun ang 15 na benta mo. 15 lang, Yun. Hindi yun SBR. SBN. SBN yun. Pero Galing hindi sa natin- SBR. Pero hindi natin alam kung ilang percentage dyan ang SBR. Yeah. Pero definitely, may SBR yan. Meron. SB. Hindi, Super Brown Red. Super Brown Red man. Sa akin, Super Black. Super Black Ninja. Nako guys, yung magka-create ka ng isang linyada ba na talagang nagninik, pambihira lang yun. Yun ang exciting, Al. Yun, parang satisfied ka sa anong ginagawa mo. Tama. But mas satisfying kung mabenta lahat. Bawi yung mga gastos. Last year, nagprepara na ako mga 30. Kinukumpra ng Indonesian. Kasi yung nakakasuya first ba? time, 24 heads yung nabili.
pang-apat na beses sila Regular buyer na. pang-apat sila na balik ng balik. Tsaka guys, ang kagandahan sa buyer natin na Indonesians, hindi tumatawad ng malalim sa presyo. Pag alam nila yung quality ng manok, mas gusto nilang bibilhin yung manok mo pag magaling, hindi yan tumatawad. Tama. So, dito lahat, Doki, ito yung mga mga ready na, prepared na. Yan. Daming mga Black Ninja SBN. Pangandor ni Kakugi, ngani. Ito talaga yung ano ko, yung isang linyada, dalawang linyada, mga blocks. Guys, nakakalula talaga dito. Pasyal naman kayo dito. Welcome kayo kay Doki, pero dapat mag-appointment lang, Doki. Kasi Cebu City based yung mga Kakugi ba. Tapos andito tayo sa Balamban, so malayo-layo rin, almost 2 hours pag hindi ka drag racer.
At So itong mga ready to use na nimo na mga ano, Doki, na mga nandito, ito yung 30 heads? Hindi, sobra to. Sobra. Dami man. Dito pa. Oh, dito pa, oh. Dito guys, pag nandito si Doki, ito kayong yung quarter na, yung rest house niya dito. Yung pamilya mo, Doki, every week kayo pumupunta dito? Kami lang na mag-asawa. Kayo lang ni Kasi Mrs. anak ko, medicine, walang time. Yung isa, married na. Busy din sa clinic niya. Doktor din. Dentist. Dentist. Walang time yun. And then yung youngest ko, nasa bahay. Kasi walang tao sa bahay. So siya ang nakatuka doon sa bahay. So dito guys, oh. By the way, Doki, matanong ko, gaano kalaki itong area natin? Ang buong area is almost 4 hectares. Almost 4 hectares. Dito sa 4 na hektarya, almost 4 hectares. Mga ano ang lang to? na-use, nagamit mo dito, mga 2.5 siguro. More or less. Yung may ginagawa doon, may construction doon. Commercial na yun, para pangbayad sa feeds yan. Ano bang ilagay mo doon? Apartment? Meron tayong mga stalls for rent, and then lalagay ako ng bilyaran. Oh, yun. Recreational area. And then meron tayong ihaw-ihaw, ganyan. The usual. So yan, for rent yan. So open for rent yan. For rentals yung iba, and then kung merong volunteer na mag-run sa bilyaran, tanggap na lang tayo na rental. Dito na side. Meron akong sa likod ng likod nito. Meron akong pinaplano diyan na kwarto-kwarto for rentals ba. And dito na side, all stalls commercial. Yun. Tsaka dito guys, ang area ito guys, malapit lang sa yung Abuitis. Abuitis sa expert processing zone, sa harap lang. Sa harap lang. Yung main road, and then expert processing zone na. Tama. So malapit lang talaga mga Kogi. Pag gusto nyong magkaroon ng business dito, try to contact Doc Doki, Doc Ronnie. Baka may mga available pa na mga commercial space dyan. Pero pa lang, start na natin sa commercial area. Hopefully matatapos yan within the year. Siguro. Di pa. Maybe next year pa yan. Next year. Walang pera eh. Yun, binta ng maraming manok. Pero hindi, ito Doki, yung mga proceeds dito sa farm, balik lang sa farm. So at least, hindi ka na kumukuha ng ibang source of money para gamitin sa farm. Laki na talagang ginastos ko dito. Yung buong proceeds ng Indonesia, halos dito, bumabalik din sa feed, sa tauhan natin, at sa fencing. Kasi napasukan ako ng magnanakaw dito sa likod eh. 8, including yung 2 na bili ko kay Spartan. Sayang. Pinili pa yung broodcock. Broodcock pa yung napili. Kasi nagpasabay kasi si Doki sa amin guys nang magpunta kami kay Spartan. Pero good thing, meron nang na-breed natin. Pero yung original, nabili na walang bayad. Na-acquire ng walang bayad. Buti sana kung nagpasalamat. Doki, salamat ha. So yun mga kagogi, pasyal kayo dito. Makipag-appointment lang kay Doki kasi every week nandito ka or hindi rin? Almost kasi every Saturdays tayo bayad sa labor. Sahod. May construction kasi mga kakugi. Yun, ganda dito. Guys, sa totoo lang, kahit kalahati nito or 1/4 nito, yung bang ideal farm na gusto ko ba? Kasi yun lang naman talagang makakaya ko. Tapos pero ang gusto ko talaga guys, 100% or more yung mga klaseng manok na ganito. Sa totoo, black lover rin kasi ako, Doki ba? Pareho pa na tayo eh. Tingnan mo yung mga pullets natin dito. Ayun, mga pullets, dami. Ito, pinapagbibenta ko yung nasa labas. Pero yung sarili kong gamit, nandun sa kabila. Meron mga 300 siguro dun.
300 pa. Oo, mga hens yun. Dito, ang dami. Pangandoy. Sudla. Ang problema lagi ani kay paliton ato yuta. Balhin sa tani. Palit sa yuta, data ng manok. Problema kakabutangan. Sas amo hawan kay amo ditong manok-manok eh. Ito guys, oh. Ang lawak ng range area dito ni Doki. Ito Ma'am. guys, puro pullets ang nandito. Tingnan nyo guys. Ako atoon, ma'am. Open Ako yung area, mga kakugi. Tapos pag gusto ng mga pullet na pahinga sila, kwarto-kwarto eh. Check-in sila dito. Yan, andun sa loob. No? Tapos dito naman. SB. No. Tingnan nyo, Nilagay guys. ko ng net kasi yung gusto kong ibenta dito. Yung sariling gamit ko dito. So mangyari, pumupunta sa kabilang Nag-evacuate yung ibang space. mga... May, Tingnan nyo guys, oh. Sila, i-close na doon. Yan. They can freely move. Yun ang nakapagiging sigla ng mga manok natin. Healthy yung mga manok. Pag malawak yung lupa nila guys, malawak yung area na lakad-lakaran nila ba, ikot-ikutan nila. Na anuhan sila, naaarawan. Tapos pag masyadong mainit, pumapasok sa loob. Yan, no? Kabanjo. May buntag. Ito, ibang area naman to guys. Dito sa may likuran side to. Lawak pa rin ang area. Ang nandito mga Boss Doki, ano tong mga nandito ngayon? Mga aged? Brood cup. Mga broodcock na. Oh. Pero dito rin ninanakaw yung manok ko, ha? Oh, dito. Dito kumuha. Oh, dyan lang, oh. Yung sa may likuran bakod. Parang Spider-Man, hindi man lang Ang scene. nasira yung bakod. Baka may dalang hagdan. 450. So guys, oh, mga age at saka mga cock area ang nandito mga kugi. Oh. Dami. Doki. Oh, dara ko. Ay, dara na. Yan ang mga babae, ang mga hens natin. Magkano ba ang nagasto mo dito sa sa feeds lang? 100 plus a month. 100,000 monthly. Sa feeds lang 'yan, ha? Feeds. Yung tauhan mo, Doki, ilang tao tao 5. dito? 5? Oh. Nako, sa 5, 50 ang tao ang sahod niyan. Abot. Merong 10K, merong 8, merong 7, ganyan. So, more or less, total expenses mo dito, almost 200. Mga 150 siguro. 150. Ako, buti na lang guys, hindi siya nagre-renta dito. Sariling lupa to ni Doki. Kaya kung walang benta, Count, stress. pag-ausa dong. Yan. Dito guys. Ito yung sariling gamit ko na mga inahin. So ito na. Nagamit na. Nagamit na. Nagamit na, hindi pa. Gamit na yan. So mga used na pala to. Yan guys, oh. Pinapa-refresh. Pinapa-recharge lang yan. So pag ilagay mo yan sa battery cage, sisira sila lahat. Tama. But anay ka diri sa kilid bed para magawas lang sila. Diri alay. Ano? Diri agi? Oh. Kat. Oh, but mga 2 layers pa tong Sin, ito sa una. yung Medyo nakakawan tayo, 2 layers pa yun, pinapataasan ko. dagdagan ng 2 rin. Mga 2 siguro. 2 nadagdag.
Tsaka may ano na, barbed wire na. Merong army wire Army talaga. wire. Pero Spider-Man nga eh. Grabe sa. Ang maintenance na nilo kino, grabe ha, no? Oh, grabe maintenance ba eh. Malimot-limutan lang nato ba? Ayun. Oh guys, sarap mag-ikot-ikot ito sa farm ni Doki. Pero ngayon, tanghali na, alas 12 na. Tanghali na. Ngayon guys, para tayong nakasalo sa birthday celebration ni Doki kasi birthday niya kasi malapit na. So, parang September 4 pa. September 4 yung birthday niya. So, early celebration tayo ngayon. Tingnan niyo naman yan. May lechon ng Cebu. Lechon lang. Balamban. Balamban lechon. Balamban lechon. Mantin nila may glitson. Mga kakugi. Bejo. Tip. Oh. Naman. Ajo. Oh. Bay. Buha mo diri bay. So, let's eating. Kulangan Ako na tip pa. Ha? Ang panit ba? Para magkuhan. Kay po. order ani kanira man. Nakuan gani gani. Yo, ang tip mo yun. Birthday tip. Thank you mga kakugi. Kanina. Boss, ano boss? Na, ari boss, dungat tataran kay. Ano na boss? Dungat tataran? Guys, andito mga classmate natin, mga kamanok, mga kakugi. Siyempre si Boss Ray. Boss Ray, shout out Boss Ray. Shout out. Shout out sa taga Australia. Sunod si Boss, pangalan mo Boss? Roy. Bindibil. Ikaw sa mong Roy? Igagaw mong Roy? O yun, basta akong Boss Roy. Roy po ni siya, Roy Bindibil. Shout out Boss, shout out. taga Balamban. Ano na? Taga Balamban gini sila mga Bindibil. Ikaw boss, kanay murag dato kay kuan pamuro mo. Kaya boss Simon. Boss sing ano boss? Tata. Boss Tata. Tata apelyido boss Tata. Rosales. Tata Rosales. Shout out. Boss, shout out. Shout out mga kakugi. Shout out sa akong brother, Engineer Roxol. Yes. Asa man yun? Nasa Karkar. Ayun. Si pangalan mo boss? Johan. Johan. Bindibil, oh. Johan Bindibil. Yun, okay. Shout out boss. mga kakugi. Og sa Ray Tops Game Farm. Ray Tops. Oh. Yun, Ray Tapia. Alright guys, mga legit subscribers sa Kakugi. Kita-kita ka rin, meeting ang mga katipuniro. So yun guys, maraming salamat sa panonood ninyo. Doki, thank you kay Doki ha. Thank you. Once again mga Kakugi, nakabalik na dito sa Balik. sa farm ni Doc Ronnie Gonzales, Gons Game Farm. Doki, pwede ko ba ibigay yung Facebook account mo para pag mag-inquire? Okay. Guys, sa gustong mag-inquire regarding sa mga SBN, Super Black Ninjas at saka sa SWN, Super White Ninja ni Doki, at saka sa mga straight breed niya ng mga SBR, contact nyo lang siya guys sa kanyang Facebook account. Ito yun. Ting! Yan. Number. Lahat ang number. Sa number naman okay. 0917-7233-368. O yun. Kung gusto niyo pumunta dito mga Kugi, appointment muna para mapuntahan kasi uuwi man si Doki doon sa syudad, sa Cebu City. Tapos Balamban to, siguro mga 2 hours drive. More or less. 1.5 hour drive. So yan mga Kakugi, maraming salamat sa panonood ninyo. Thank you. Kumuli ha, sa likod. Wala na. Alright. Guys, mga Kakugi, tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, basta magkugi, dunay maani. Okay! Okay, this one? Okay. Okay mga bossing.